Going to Senator Robin Padilla, ang sinasabi lang ho niya is inihatid niya si Senator Robin Padilla nakisakay sa kanyang sasakyan dahil nga wala daw hong sasakyan at ibinaba niya somewhere in Makati. Ano ho yung reaction niyo dito ho dun sa main argument niyo, main defense ho niya na iyon? Well, alam naman po ng lahat na merong warrant laban kay Senator Bato at di gaya ng interpretasyon ng iba, para po sa amin, yung warrant ng ICC ay parte ng soberanya ng Pilipinas. So, lehitimong warrant yan dito sa Pilipinas dahil kusa po tayong sumali sa ICC mula 2011 hanggang 2018, no? At saka mismong Korte Suprema yung nagsabi na kahit na umalis tayo ay committed pa rin tayo dito sa proseso ng ICC for crimes that occurred from 2011 to 2018. So walang excuse to say na walang warrant kay Senator Bato. Alam ni Senator Padilla na merong warrant ang ICC laban kay Senator Bato. Therefore, yung paghatid sa kanya ay parte ng obstruction of justice dahil iniwasan nila yung mga nag-aaresto kay Senator Bato. So I don't think, I think yung mismong pag-amin niya, parang it's further evidence na talaga nagkaroon ng obstruction of justice. Ito, nagpadala din ho yung grupo ho ninyo ng kopya ng complaint nga ho sa ICC or International Criminal Court. Ano ho ba yung gusto nga mangyari ng inyong grupo? Bakit ho kayo nagpadala din ho ng kopya dito sa ICC? Yun naman po ay for information and really for courtesy lang po dahil nga yung obstruction of justice case natin ay may kinalaman dito nga sa warrant ng ICC. Sinend lang po namin ito sa kanila for information, for courtesy. Aware din po kami na may ilang grupo na nag-explore din na kung merong remedy for obstruction of justice yung mismong ICC, pero sa pagkakaalam ko ay hindi pinag-aralan pa lang din yung prosesong yun. So we are sending that for their information, pero wala naman kaming hiniling na prayer dito sa final namin sa ICC. Dito lang sa ombudsman yung hinihingi naming relief. Alright, and nagsimula ho yung lahat ng gulong na nangyayari ngayon sa Senado. Nung nagpakita si Senator Bato de la Rosa, naihalal ho si Senator Alan Peter Cayetano dahil naging crucial ho yung vote niya. No? Ano ho yung reaction nyo ngayon sa nangyayaring power struggle ho dito sa Senado? Naging talagang magulo na ho itong Senado this past few weeks. Well, I think siguro sa isang level, no, parang since nagtuturo din po ako ng political science, medyo naintindihan ko po na talagang magiging magulo yung Senado natin after the midterm, no, after 2025. Kasi nga dahil sa composition nito, kahit sino kung ayaw nila yung nangyayari, pwede silang manggulo eh. May dalawa kang Cayetano dyan, may dalawa kang Villar, sa kabilang banda may dalawa kang Tulfo, di ba? May solid block ka ng Duterte na apat o lima. Meron kang pink opposition na tatlo. Tapos ngayon, meron kang solid Soto block na 11 na. So, kahit sino yung magsabi nun na, ops, ayoko na yung nangyayari, pwede nilang ipawiin yung boto nila sa majority at saka magkakagulo na naman, no? So, mukhang vacated na nga po yung Senate President natin at saka in all likelihood baka si Sherwin Gatchalian yung magiging bagong Senate President. Pero hindi ako magtataka kung si Senator Sherwin ay hindi yung huling Senate President bago mag 2028, no? So talagang dahil nga sa composition ng ating Senado ay magkakagulo talaga. That being said, malinaw na yung mga nangyari these last 3 weeks, this last month, ay beyond the pale, no? Parang hindi lang karaniwang pagtutulak ng pansariling interes yung nangyari, no? So yung pambabaril sa Senado noong May 11 to 13, yung pag-absent ng majority na katakataka, kung majority nga sila, dapat kaya nilang gawin yung gusto nilang gawin, pero nag-absent sila. And then yung parang mukhang may peking Blue Ribbon Committee, magkakatotoong Blue Ribbon Committee sa Monday, medyo kakaibang level na to, no? So parang ang tingin ko po ay kung kung ayaw natin yung nakikita natin at saka base nga sa pagsusuri ko ay nakikita natin to dahil sa mga hinalal noong 2025 at pati na rin noong 2022. Yung pinaka relyebo natin or yung pinaka-relief natin ay sa 2028 dapat nating talikuran yung mga senador na to, yung mga inuuna nila yung pansariling interes kesa sa kapangalan ng bansa. Kailangan natin silang talikuran pagdating sa 2028.